Dito tayo sa gabi na first class. Marami akong klaseng gabi to, may violet, may pink or pula, mayroon akong puti. So, anong hanapin mo na klase ng gabi or gabi-gabi? Ito'y pinakain ng baboy. Pero ito ang first class na pagkain ng mga Hilonggo. Mga kababayan kong Hilonggo, because my partner in life is a Hilongga from Sipalay City, Negros, dito maraming takway. Ito ang isa sa pinaka masarap na pagkain ng mga Hilonggo. Tingnan nyo. Natutuwa nga ako kasi tinanim ko to long time ago at ngayon ko pa nabalikan sa taas na panahon. Ito, pink. Mayroon din akong violet ito nga ganito. Pasanayin ko yon dito. Kasi itong lugar na to, bakit ito ay mataba, tulad nyo, mataba rin, healthy, kasi ito ay bukal. Ito, bukal ito, pero masuka lang. Next days, dito ang ating operasyon. Hindi nga madali kasi sa laki ng lugar ko. So dito tayo sa baba, pakita mo yung resort ko doon sa taas. Si Gerard yung kasama ko, pakita doon. Baka makita nila. Pakita Then balik mo ako dito. At saka doon, marami tayong tanim. Ito ay dam ko. Walang tubig kasi El Nino nga dito Ulan lang kunti. Pero marami itong tanim na, mga lubi or niyog. So dito tayo sa baba, isang portion ng ating kalupaan dito. Dito tayo sa bukal. Kaya nga maraming badyang at marami ditong ganito. At saka maraming takway. Ganito lang. Ito ay para sa iba, walang kwenta, pero ang mahal to sa market, itong takway, kinilo ni ang uban gali, pila ra ka buok, hindi yung kinilo, yung inihap talaga. Panalitan ingani, mga 20 ka buok takway, it costs to 100, ganon. Ito rin, anong ginawa? Ito ay pwede gulayin, pati dahon. Maraming expert ito. Nakaluto na kami noon for survival purposes. Nung bago pa kami sa Hagna, nagdala ako doon para lutuin ng brother-in-law ko na isa ring Hilonggo para lang mabuhay kami. Yun ang katotohanan. Kaya nga, nagsikap ako ng maigi kasi naranasan ko lahat ng mga kahirapan sa buhay. Pero I had no regrets. Kasi yun naman talaga ang buhay. Mayroon tayong mga paghihirap, dadaan tayo dyan. That is called season. May kasabihan nga, hindi naman kasalanan pinanganak kang mahirap, pero kasalanan talagang hindi kaangat at lumalaban sa buhay. Kaya nga ito, marami itong nutrients at saka grabe ang sentimental value ko dito kasi we survived eating this for how many years nung bago pa kami sa Hagda. Kaya nga, natutuwa ako na nakita ko to ang dami because this is just easily to be planted and propagated. It's like Carlan. Sus, pira na kasi mahal to sa market ngayon. Wala kasi nagkukulture dito. Maraming takway. So, itong takway, ito naman ang pasanayon. Kibali, this will continue to grow. Kibali, pag ilagay mo yan sa lupa, mutubo na sa disya. Tulad nito, takway ito Yan. Ito may tubo na, ito na buhay na rin tulad nito. So it's easily to be reproduce, in other words. It's easy to reproduce. Very, what they call, easy to have reproduction, in other words. If you talk about this gabi-gabi kasi sa amin ito Sa iba, may nag-comment sa akin noon kasi may vlog ako dun sa fish pan ko, dun sa harap. Dito tayo sa baba, sa likuran na bahagi ng ating farm or sa ating resort. Gabi-gabi ang tawag namin dito. Pinakain ng baboy, pero kami kakain dito at isa ito sa pinaka masarap. So sana, sa inyong nakita na marami itong gabi-gabi ngayon, ito'y magbigay sa inyo ng inspiration na yung pira talaga ay nasa tabi-tabi mo lang, sa likuran, sa kiliran, sa harapan. Kung saan ka, wag mo nang hanapin doon sa malayo, nanditong pira pag marunong kang dumistarte talaga. So looking forward one day, if God permits me na dito kami mag-retire, dito ako mag-retire because 40 years old pa naman ako, baka naman
buhayin pa ako ng Panginoon until 60 or more than 60. So, I will make this place as my paradise, as a sanctuary. So, wala na akong hanapin dito kasi lahat para sa akin nandito na. Mayroon tayong gabi, marami tayong kawayan doon, marami tayong niyog, prutas, at anuman ang itatanim mo dito, nabubuhay talaga. Tingnan yung lupa dito, very fertile at saka very productive. Itong talagang assets ko dito sa ating farm. So, ganun lang. Matagal na itong tinanom na ako raning ibutang dire. Pero look at this, ang dami na. Investment ko to long time ago, hindi yesterday or other weeks, no? Matagal na. Kaya nga, I advise you to practice that. Mag-invest kayo. Instead sa bangko, okay naman yung safekeeping, pero pinaka the best, mag-invest kayo sa lupain. Yung ginawa ni Peregrina Galamiton with Rustico, they are also farmers. They invested in cows, in goats, or in farming. Kaya nga nakaon sila sa hirap ng buhay, nakapagpaaral ng kanilang mga anak. Kaya nga sila nagtagumpay. Ito din si Ma'am Leonis of Iceland. Anong nangyari? Isang OFW doon, nagpa-farm, kaya nag-order siya sa akin. Baka nakita niya to. Gusto niyo, ma'am, bilhin niyo to. Let's propagate this. Magbinta ko dito kasi ang dami dito. Gusto niyo ng gabing itong kulay, pula. Marami ko dito. Ibinta ko to. Kasi mayroon akong ibang mga produkto dito na convert into money talaga. That's for our workers. Mayroon ngang isa from London, nagbili rin sa atin ng red na banana. May scientific study. Yung kailan mo kanang talong, di ba ang talong is violet? Sa scientific study, pag kulay ang isang prutas or vegetables, kulay red or kulay violet, ang lakas do ng antioxidants. Tandaan nyo yan. Kaya nga yung murado, dito sa amin hindi nabibinta. May marami akong ganyan. Hindi nga bininta or nabili sa market. Nasira lang, pinakain ko sa iba. Pero sa iba pala, alam nila ang epekto noon. Kasi antioxidants yung murado, yung red banana. Kaya nga maraming kumain ng sili kasi red yon. Antioxidants ang sili. Number 1 antioxidants ang sili. Kaya nga, ito, kasi kulay pula ito or anong tingin nyo, violet or pink, di ko nga maintindihan kasi mix naman, antioxidant ito. Number 1, it kills bacteria, virus, cancer cells in the body. Yun ang totoo. Lumboy nga, bakit noon gilabog ra karon paborito na nato ngano, it is antioxidant. Anong kulay? Like mangosteen, violet or parang pula. Kasi yung pula talaga antioxidant. So ito, nandito tayo sa area na antioxidant. Ito, antioxidant to. Nakapagbata. Bakit nakapagbata? Kasi pinapatay yung mga bad cholesterol natin, yung mga cancer cells, or ano pa yung mga toxins sa katawan, tinutunaw ng antioxidants. Ito nga, tinutunaw ng ganitong klase ng pagkain. So, ganun lang siguro. Kasi lahat naman, kayang gawin ng Panginoon ng kanyang himala. Pero ang Panginoon talaga ay laging nagagamit ng instrumento sa pagtuturo nga ng Biblia. Ginagamit niya ako upang maging busis dito sa Gen Z generation or modern times. Kaya nga, pag nakinig ka sa akin, automatically, nakinig ka sa Panginoon. Hindi na mabababang Panginoon para turuan ka. Who are you to experience such thing? Hindi ba bang Panginoon gagamit sa instrumento? Like sabi ni Abraham, mayroon si Moses doon kasi yung isang mayaman ng impyerno, sabi niya, pauwi doon si Lazaro. Sabi ni Abraham, no, Moses is preaching on earth. Kasi pinalagaan ni Abraham yung mga mensahero. Luke 10 nga, sabi, maraming harbison, pero juter ang mga ngani. And I volunteer myself. Kasi ang Ginoo naman, nagamit mga instrumento. So, every time you listen to me, you are listening to God. Tingog na ako, tingog si Ginoo. Ganda naman, kasi Ginoo, hindi man mo tingog, or Biblia will not speak itself. Likewise, in terms of healing, pwedeng Ginoo maghimala, pero gagamit talaga siya ng instrumento, medisina, supplements, at saka mga tanim. Ito ay nagbibigay sa atin ng good health. Naisip ko nga, ganito. Para sa akin, bahalag, wa kay kwarta. Basta okay rag imong panglawas. That's what matter most, kaya nga, health is wealth. Kasi naranasan ko nagkasakit. Mayroon ka, 'pira, ibili kung gusto anong kainin mo, pero
money is useless in times that you are not healthy. Wala kang ganang kumain, wala kang ganang gagawa ng bagay or bibili ng something kasi wala kang panglasa. So naisip ko talaga ang pinaka gift talaga sa ating buhay, yung good health tayo. Pero it's not in a magical way. Hindi naman pwede automatic healthy ka. Kailangan talaga nating to choose to be healthy. Anong gagawin natin? What we eat is what we are. According to Thomas de Aquinas. Kain ka ng baboy, manok, at saka you will adapt their characteristics. Kaya nga, mura kag baboy usahay. Wata kag tuwaan. Murag manok, baka, kabaw, kabayo, huktan ka, aron lang mabuhi ka, itugway na sad. Life goes that way because we adapt their characteristics. On the other side, anong kinain mo? Maka-adapt ka. So, kung ang kinain mo very nutritious, very powerful, full of oxidants like this, or full of nutrients, anong mangyari sa katawan mo? Himsog ka, tataba at lagsi ka. In other words, ganyan naman talaga ang buhay. Kasi ginamit to ng Panginoon na instrumento upang mabusog ka at maging healthy ka. Ganun lang. Kasimple ang buhay talaga. So yung gamot mo, yung supplements mo, pwedeng hindi mo nabilhin. Itanim mo. Okay? God bless you.